Dahil abogado siya, mas magiging maayos sana yung takbo ng impeachment trial. Pero kung may kinikilingan siya, mas madali niyang mababali yung rules at yung batas para paboran ng isang kampo. Yun ang nakakatakot doon. Investigation kaugnay ng mga binolgar ng mga dating sundalo sa umano'y hatiran ng pera sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Marit Gonzalez, SMNI News. Samantala, nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Managing Partner po ng Panelo Law Office. Attorney, good morning. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Hi Jade and Admar, magandang umaga. Po, Attorney, ngayong araw po ay inasahan po itong pre-trial conference tungkol po doon o para po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at inaasahan po na hindi po ito, baga closed door, hindi isa sa publiko, Attorney. Kayo ho ba ay sang-ayon po dito? Okay lang naman na hindi isa publiko itong pre-trial. Alam niyo yung pre-trial, hindi naman po yan, medyo may pagka-technical po yung pre-trial. Bale po, meron pong buod yan, magbibigay ng buod ng kanilang kaso, yung bawat panig. Tapos ipapahayag nila yung listahan ng mga witness nila, pati yung mga ebidensyang balak nilang ipresenta. Tapos sisikapin naman ng hukom sa pagkakataon na ito, yung Senate Impeachment Court, sisikapin itong paiksiin yung mga issues na dapat pag-usapan or kung may mga alegasyon na hindi na kailangan dapat patunayan kasi pwede namang aminin ng kabilang panig. Yun yung purpose ng pre-trial. So baka tingin ko hindi na kailangan ipakita to sa publiko. At inaasahan ho ba natin, Attorney, na dapat yung magkamilang kampo ay present, lalo na itong si Vice President Sara Duterte during the pre-trial? Ay, hindi naman po kailangan. Actually sa korte, sa ordinaryong korte, kailangan mag-appear nung mga principal parties doon sa pre-trial, except kung pwede naman po silang marepresenta kung may special power of attorney. Hindi ko po masyadong familiar yung rules ng Senate Impeachment Court kung required mag-appear yung akusado. Pero tingin ko pwede naman siyang hindi mag-attend basta meron siyang special power of attorney in favor of yung mga abogado niya. Opo. So malinaw, Attorney, kasi maraming mga, alam mo noon, mga netizen, mga kababayan natin, iba-iba po yung kanilang mga iniisip. Baga, ginawang closed door dahil mayroon bang itinatago, parang ganun. So, normal lamang ito na proseso para po sa isang kaso tulad ng impeachment case ni VP Sara Duterte? Tingin ko okay lang. Tingin ko walang objectionable about hindi sa publiko tong pre-trial. At saka madali namang kapag merong objection or hindi may napansin yung kahit sinong kampo na hindi magandang nangyari doon sa pre-trial, I'm sure irereklamo nila to or isasangguni naman nila to sa Senate Impeachment Court sa unang pagdinig sa July 6. Opo. So kung merong hindi patas na nangyari doon sa pre-trial, lalabas naman yan. Opo. Attorney, sa panayam po ni Senator or kay Senator Ping Lacson na kahapon sa Senado, sinabi po niya na isa po sa mga posible pong gagawing presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ay ito pong si Senator Cheese Escudero. Kayo ho ba ay sang-ayon, may legal na basehan ho ba ito, Attorney? Well, sa pagkakaalam ko, wala sa Senate impeachment rules or sa impeachment rules ng Senado ngayon yung magtalaga ng presiding officer kapalit ng Senate President
Pero pwede naman nilang palitan yung Senate impeachment rules na yon para italaga nga si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment. Tingin ko mas makakabuti talaga na abogado yung presiding officer dahil napaka-technical nga po ng isang impeachment hearing or impeachment trial. So mas maganda po yung may alam sa batas at sa rules on evidence, rules of court, isang nag-aral ng abogostia na mag-preside dito sa impeachment trial. Pero whether alam niyo po, siyempre nag-obserba din po tayo tapos alam naman po natin na lumipat si Senator Cheese Escudero mula sa minority to the new majority. So okay po na abogado pero ang agam ko lang dito is ano ba yung rason kung bakit siya lumipat sa bagong majority. Ang haka-haka is dahil mula nga nung Abril pa ata sinabi ni Ombudsman Remulla na inihahanda na yung plunder charges laban kay Martin Romualdez at kay Cheese Escudero. Tapos so ang naging haka-haka na napalipat siya bigla sa majority is dahil hindi na itutuloy yung kaso laban sa kanya. So sa ganong konteksto, baka hindi maging patas itong si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Maganda na abogado siya, may alam siya, pero kung hindi siya magiging patas dahil merong kapalit yung paglipat niya sa mayorya, malamang hindi rin siya gagawa ng hakbang na makakagalit dun sa nagpangako sa kanya na hindi na itutuloy yung kaso kung ganun man yung nangyari. So yun ang delikado doon. Dahil abogado siya, mas magiging maayos sana yung takbo ng impeachment trial, pero kung may kinikilingan siya, mas madali niyang mababali yung rules at yung batas para paboran ng isang kampo. Yun ang nakakatakot doon. So ang malinaw nito, attorney, bago sila talaga na isang bagong presiding officer, dahil sa kasalukuyan ang alam natin, ang Senate President lamang ang nakasaad na siyang ituturing na bilang presiding officer. Pero kung may resolusyon, kung hindi ako meron na nga, kasi kamakailan lamang si Senator Mig Zubiri, mayroong resolusyon yun eh. Yun yung punto doong kanyang resolusyon na hindi lamang si Senate President ang pwede pong mag-presiding officer, kundi maging sino po sa mga senador, basta may majority votes po, ay po pwede po maging presiding officer sa impeachment trial. So kailangan munang baguhin ang rules na yan ng Senate Impeachment Court o ng Senado lang mismo, attorney? Kailangan ba sila mag-convene as Senate Impeachment Court para pagbotohan po yung pag-amyenda ng rules po nila? Hindi ko masagot yan ng with certainty, Jade. Pero kailangan nila magbotohan. Kailangan nilang magbotohan, kailangan nila palitan yung rules. Hindi lang ako sigurado if kailangan nilang palitan ito bilang Senate Impeachment Court or bilang sa plenaryo, bilang Senado. Tingin ko siguro sa Senado lang kasi ang nag-approve ng Senate Impeachment Rules hindi naman yung Senate Impeachment Court kundi yung Senado mismo. Opo. So yeah, but ang malinaw is kailangan muna nilang palitan yung rules at italaga si Senator Cheese Escudero bago siya pwedeng mag-preside over the impeachment. Opo. Ngayon, ang pag-elect kay Senator or kay bagong Senate President Win Gatchalian ay lihitimo na ito, attorney, kumpara mo doon sa mga nakalipas na kanilang election of officers. Opo, kasi 13 na po sila. So yun naman lang ang inireklamo noong June 3 na naghalal sila ng mga opisyal ng Senado base lamang sa 12 senador. Pero ngayong 13 na sila, lihitimo na at kita nyo naman kahit yung mga miyembro ng Cayetano Block, tawagin natin Cayetano Block,
ay recognize na yung bagong mayorya. So, totoo yun. Legal na yung pagtalaga kay Senator Gatchalian bilang Senate President. Pero sa tao, sa publiko, ang mahalagang pag-isipan natin is paano nila nakuha yung 13. Diba? Paano nila nakuha yung 13 at saka bakit nila pilit na kinukuha yung 13 at yung mayorya ng Senado. Ano ang pakay ng mga taong nasa likod nito? At kayo ho ba'y naniniwala, sumasang-ayon doon po sa mga pahayag na kaya nagkaroon ng special session ay para palitan nga ng tuluyan ang liderato o dyan po sa Senado? Opo, naniniwala po tayo doon dahil dahil hindi naman ganun kahalaga po yung mga ipinasang mga bills kahapon sa Senado, 'di ba? So mukhang palitan lang talaga yung palitan ng liderato lang talaga ang tunay na pakay kahapon. Kasi mukhang ang gusto nila mangyari is bago mag-start yung impeachment trial ay mapalitan na ng liderato ang Senado para kontrolado na ng bagong mayorya yung impeachment trial.